Okay po, topic natin ngayon, meron tayong 14 bad signs na kailangan nandalin agad yung pasyente sa doktor or sa emergency room. Alam naman natin, syempre nagtitipid tayo, ayaw natin gumastos, di ba? Syempre pag dinala mo agad sa emergency room yung pasyente, malaking gastos yan, di ba? Libo yan. Diba? Tapos hindi naman pala kailangan. Pero itong bibigay kong 14 senyales, sana makatulong sa inyo makadesisyon kung kailan kailangan talaga dalin. At kailan pwede naman hindi pala dalin muna para makatipid. Okay? So ano tong 14? Number 1, persistent chest pain. Yung tuloy-tuloy na sakit sa dibdib. Ngayon, pagdating sa sakit sa dibdib, hindi naman lahat ng sakit sa dibdib kailangan dalhin sa ospital. Okay? Kung sino lang ang dadalhin. Dito sa number 1 sign natin. So, kung bata ka pa, wala ka pang 40 years old, wala namang high blood, pasakit-sakit lang dito, kung kaya mo ituro ng isang daliri, sabi ko nga, pag natuturo mo ng isang daliri yung chest pain, malamang hindi yan sa puso. Kung sandali lang, wala pang 1 minute, o sabihin mo ilang oras ang sakit sa dibdib mo, 1 hour, 2 hours, malamang hindi yan sakit sa puso, makakahintay yan, siguro sa next check-up mo na lang. So, anong klaseng chest pain yung dadalhin sa ospital na kailangan tayo gumastos kahit mahirap tayo? So, ito yung may edad na dapat yung pasyente, at least 40 o 50s na siya, at least mga 50s usually. Tapos, yung mga may risk factor, naninigarilyo, diabetes, overweight. Tapos, yung sakit sa dibdib, makikita mo yung mukha eh. Iba yung mukha ng may sakit talaga. Talagang. Ako, siguro sanay lang ako bilang doktor. Kita ko agad sa mukha eh. Alam ko yung mukha ng nervyos lang tong babaeng to, kaya sumasakit ang dibdib. Pag nakita ko yung mukha ng nervyos na tulala, walang sakit yan. Pero yung mga lalaki na medyo mataba, nakakunot, na may risk factor, ay minsan maganda madala agad sa doktor. Kasi isip mo baka, ang heart attack kasi 5 to 15 minutes usually. 5 minutes to 15 minutes, maximum 30 minutes, doon yung atake sa puso. Doon dinadala sa emergency room. Tsaka syempre, pag malala talaga yung sakit at may budget kayo, minsan mas maganda sa malalaking ospital. Kasi kung maliit yung ospital, baka wala yung mga gamit. Baka wala yung mga gamit ng mga clot buster. Meron kasi mga special na gamot na magaganda. Okay, so yan po. Chest pain, pagduda tayo sa puso talaga. Number 2, matinding trangkaso o lagnat. Severe fever, flu symptoms. Anong ibig sabihin? Ang shortcut dito siguro, sa akin kung walang pera, pag 5 araw na may lagnat. Kung 5 days na nilalagnat ka pa, ibang usapan na yun. Hindi na normal trangkaso o buyon. Ibig sabihin, meron na nakatago sa katawan mong nagpapalagnat sa'yo. Pwedeng typhoid fever, pwedeng ma-infection sa loob, pwedeng UTI na malala. Lalo na yung lagnat na parang medyo nag-deliryo na, medyo iba na yung pag-iisip. O yung lagnat na maraming plema masyado, pwede rin yun. Kasi yung lagnat, nagkakakomplikasyon eh. Diba? So ako, tinitingnan ko sa mukha eh. Alam mo yung iba na. Diba? May hingal na, high fever, tapos lampas na 5 araw. Pero kung yung lagnat 1 to 2 days pa lang, baka ano lang yun, obserbahan muna natin kung nagtitipid tayo. So yan, number 2. Number 3 sign na kailangan dalhin sa emergency room, kahit wala tayong pera, walang choice, ay biglang hinimatay. Okay, marami yan. Ngayon, hindi lahat ng hindi himatay, kailangan dalhin agad. Actually, dapat naman talaga dalhin. Pero, let's say, batang babae, mainit sa simbahan, nagkulang yung oxygen, o ninerbiyos, nakakita ng dugo, hinimatay sandali, nahimasmasan, gumising, mukhang okay naman, pwede obserbahan naman yun, di ba? Kung talagang walang budget. So, yun po. Pero yung hinimatay na medyo may edad na, okay, edad 40, 50s, di ba?
paulit-ulit yung himatay na bumagsak, lalo na kung may tama. Tinamaan yung ulo o may sugat. So, pwedeng bumagsak yung blood pressure. Pwedeng biglang nagloko yung tibok ng puso. Baka bumilis masyado, nawalan ng oxygen sa utak. Pwedeng bumagsak yung sugar, hypoglycemia. Okay? So, depende yan. Pero ang kinakatakot natin sa hinimatay na bumagsak, basta hindi yan oxygen lang, hindi lang kinabhan lang, takot tayo baka may abnormal heartbeat, possible yon. O bumagsak yung blood pressure. So, fainting, minsan pwede outpatient lang para makatipid. Kahit wag mo na emergency room kung gumising na eh. So, outpatient muna sa cardiologist o sa neurologist. Pag hinimatay, cardiologist or neurologist ang pupuntahan. Siguro, cardio na lang muna ako, cardiologist. Okay. Number 4, na kailangan, bad sign, kailangan dalhin na sa hospital o papacheck up. Severe heart palpitation. Okay? Lahat tayo makabugang dibdib. Ako, minsan makabugang dibdib ko. Diba? Pag tumatanda, bumibilis ang tibok ng dibdib, kasali yan. Pero yung palpitasyon na kakaiba, sabihin, yung palpitasyon na normal ang tibok, biglang bibilis. Tapos yung palpitasyon na may hingal, may ganyan yan eh. Pag nagloko kasi yung tibok ng, paano ba yung example? Parang kuryente. Pag nabawasan yung voltage, biglang mamamatay yung ilaw, di ba? Ganun, mamamatay, didilim. Ganon din sa puso. Pag normal ang tibok, labdab, 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 tapos biglang nagloko. Either atrial fibrillation, labdab, dadab, patalon-talon. Or sobra bilis ang tibok ng puso, magkukulang ng blood supply yan. Okay? Kasi hindi na maganda yung tibok nanginginig na siya. Hindi na maganda yung pumping. So, mangyayari, hahapuin bigla. Parang, biglang hingal na hingal. So, parang hindi na makalakad. Bakit parang ilang steps pa lang hapo na bigla tapos nagpapalpitate? Iba yun. Yun ang sign ng atrial fibrillation, atrial flutter. Ito yung mga bilang cardiologist, mga SVT, VTAC. Anyway, yun talaga emergency room. At maganda, malaking ospital. Kung pipili kayo, maliit o malaki, doon na tayo sa malaki. Kasi gastos nga, pero minsan kailangan mo yung gamot Tsaka kailangan mo may specialist So puso, kailangan may cardiologist doon na biglaan, life-saving. May i-inject na gamot. Ito yung linya namin. May i-inject na gamot para mabalik sa normal yung tibok ng puso. Oo. Minsan may kinukuryente yung dibdib, pero minsan hindi na umaabot sa kuryente. Gamot lang po. Number 5 sign. Biglang lumabo ang mata. Pero hindi ordinary labo, Yung biglang parang nabulag. Parang pagtingin mo, may isang parte, may ulap na Biglang parang meron ka ng part hindi makita. Pwedeng mga retinal detachment. Yun Yung mata, parang nag-detach Mga emergency, yun. O merong blockage ng artery. Minsan meron parang embolus, biglang nag-block Yung parang na-stroke yung mata, dumilim, may ganun din yun. So, mga eye injury, retinal detachment, yung biglang nabulag, biglang hindi nakakita, dalhin agad sa emergency room. Kasi minsan may gamot binibigay, baka mahabol pa. Diba? Baka mahabol pa. O pwedeng sign ng stroke, pwede rin. Number 6, okay? Hirap huminga. Okay? Pag ordinary hirap huminga, naglalakad, okay lang yan. Kung dati ka nang may hika, sanay ka na sa hika mo, o may konting lung problem, okay lang siguro yon. Pero yung hinihingal, ibang usapan yon. Alam niyo yung talagang naghihingalo. Alam niyo yung naghihingalo. Lalo na may edad, okay? Naghihingalo, may edad, tapos lagi ko nga sinasabi yung muka. Ako, sanay ako tumingin sa mukha Isang tingin ko sa mukha, siguro 2 seconds lang, medyo alam ko na, toxic face to, delikado to. O parang, iba to. Parang tagilid to, tagilid, kailangan dalhin. Kaya ako, sa tingin ko, tagilid. So, yung may hingal talaga, iba yung mukha, tapos yung nakita mo talaga yung galit na galit. Itong mga muscle natin, yung
Yung talaga nakaganon, yung parang nakaganyan siya, yung galit na galit. Ay, ibig sabihin, ano na yun eh, parang last huran na yun eh. Parang hirap na talaga, biro mo hangin. So, yung mga ganyang sakit, hindi mo alam. Severe asthma, baka nag-allergy malala, o baka may COPD, baka may embolism, marami pa. Baka nag-heart failure. So, super hingal, dalin agad. Kasi oxygen yan. Oxygen agad, life-saving. Or minsan na-intubate, mga ventilator. So, trouble breathing, importante. Kung ano man dahilan nun, pulmonya o ano man. Number 7, sugat o bali. Diba? Sugat o nabali. Sasabihin mo, Doc, sugat lang eh. Okay naman kung nakat ka lang, ayaw mo na pumunta sa emergency room. Kaya lang minsan, pag hindi tinatahi ang sugat, pangit na tignan. Diba? Siyempre gusto natin maganda kayo, sasali kayo sa beauty contest. Kung may hiwang malaki, pag dinala sa ospital, pag tinahiyan, siyempre malinis, maganda. Baka wala pang peklat. Ba? So, deep cuts, walang masama dalhin sa ospital. Lalo na kung may dumudugo, dadalhin talaga. Paano naman yung bali? Ang dami ko nakikita sa mga mahihirap, nahulog yung bata, natumba, alam mo may bali, pero hinahayaan lang yung bali. I'm sure marami sa inyo nabalian. Pwede bang hayaan na lang? Usually naman kasi, yung mga nabali, like ako, na-fracture ako dito eh. Ito, nakita niya, medyo malaki. Oh, na-fracture ako. Yung nabali naman kasi, babalik naman siya dapat. Mag-heal siya. Kaya lang, pag hindi mo dinala sa ospital, hindi mo nilagyan ng cast, ng semento, hindi mo pinaayos, o hindi mo pina-x-ray, pwedeng tumabingi siya. Oo. So, yung kamay mo pwede parang komang na o tumabingi na, 'di ba? O baka hindi mo magalaw. So, hindi maganda yung paghilom. Ang chance mo lang ayusin yung nasugat o nabali, usually talaga gusto niyan sinisemento. Kasi pag ayaw mo isemento, pwede rin, kaya lang baka tumabingi siya. 'Di ba? Pangit din naman. Kaya gusto natin ayusin. Okay? So, yan ang purpose ng mga bale kung paano gagawin. Number 7, kunin ko itong script. Number 8 na kailangan, out of 14, sudden paralysis or weakness. Siyempre, sudden paralysis or weakness, wala tayong choice dito, di ba? Na-paralyze ng hina, hindi na, madalas mangyari yan, yung hindi na nataas yung kamay, stroke na yon. Pero minsan, naghihintay pa tayo mga 10-15 minutes, diba? Uy, massage mo muna, baka mawala, walang pera, obserbahan muna natin. Maraming dahilan nung biglang panghihina, pwedeng na stroke, pwedeng bagsak yung potassium, merong mga Guillain-Barré syndrome na nagpa-paralyze, o mga iba, siguro naipit lang, na kailangan mahimasmasan. Pag dinala sa ospital at paralyzed pa rin, usually, gagawin sa ospital kasi CT scan eh. CT scan or MRI, depende. Mas mura CT scan para makita kung may stroke. Yun ang agad gagawin. Kailangan yung ospital may CT scan. Kung hindi, sayang lang kung oobserbahan lang. So yun, pwede obserbahan konti. Although sa ibang bansa, pag na-stroke, gusto nila mabilis. Within 15 minutes, within 30 minutes, may bibigay na gamot na pampalusaw ng stroke. Pero sa atin, minsan di kaya. Kaya sa mga sobrang mamahaling ospital. Kung mayamang-mayamang kayo, sige, within 15 minutes. Pero kung mahirap lang, sige, observe nyo konti. O, pag hindi nawala, kailangan dalhin agad. Kasi kung stroke, may gamot. Yung bigla. Number 9, headache. Okay? O, headache lang yan ba't dadalhin sa ospital? Ordinary headache, huwag pansinin. Okay lang, yung mga pagising, stiff neck, hindi naman kailangan ng emergency room yan. Diba, pahinga mo lang. Migraine, kung sanay ka na dati sa migraine mo, okay lang yun. Kung sanay ka na dati sa headache mo, hindi ka nakatulog, masakit ang ulo, okay lang yun. Sanay ka na doon. Pero yung headache na dadalhin sa emergency room, yung hindi mo dating headache. Yung mas masakit, tawag nga nila thunderclap headache, yung sobrang sakit, parang
parang binibiyak yung ulo. Yan ang mga aneurysm, mga brain aneurysm, brain infection, 'di ba? So pag sobrang headache, anong gagawin ng doktor? CT scan pa rin or MRI. Hahanapan kung baka may bukol, baka may stroke, yung pa rin. So pag very sobrang sakit, doon pa lang. Number 10, convulsion. Okay? Ito walang choice. Pag nag-convulsion yung pasyente, unless may history siya talaga ng seizure, kung meron siya talagang history ng convulsion nung bata pa, meron siyang epilepsy, may maintenance, tinutuloy lang yon. Pero yung first time nag-convulsion, alam niyo naman yung convulsion, di ba? Pwede na stroke, meningitis, pwedeng may problem din dun sa brain, baka may bukol. Number 11, na burn, di ba? Siyempre, pag napaso, malaking part na paso, di ba? Pag konting paso lang, lagyan mo lang ng malamig na tubig, pwede na. Pero pag malaki yung paso, minsan pati yung ilalim, pag napaso po kayo, di ba? Minsan hindi lang yung ibabaw ang parang nasunog na paso, pati yung muscle sa ilalim, yun ang delikado. So kung malalim yung pagkapaso, pwede mag-infection sa ilalim. So, pwede naman pumunta sa emergency room, mas safe. Pero lalagyan ng malamig agad or ice. Kasi kahit in-ice mo yung ibabaw, kailangan yung pati yung ilalim para hindi lumaki yung nasunog, yung init. So, number 12, head injury. Yan, nabagok ang ulo. So, sabihin mo, lahat ba ng nabagok ng ulo dadalhin sa emergency room? Pag nabagok, CT scan agad yan Pero, depende nga sa bagok. Kung nabagok na may sugat, let's say, hindi mo alam, yung anak mo nahulog, tingnan mo kung may sugat, obserbahan natin. Kasi, pag nabagok, yung pagdurugo po, hindi agad-agad. Hindi yung nabagok ng 10 a.m., dudugo na agad yung ulo ng 11 a.m. in 1 hour. Hindi. Minsan, after 24 hours Yung pagkabagok, baka may konting dugo, tapos padami ng padami. So, after 12, 24 hours, doon pa lang sasakit yung ulo. Pag dumami na yung dugo, doon na mawawala ng malay, hindi na makausap. So, inoobserbahan. So, pag head injury, lalo na kung may edad, mas marupok kasi ang mga ugat natin, elderly, dadalhin din sa ospital. At least for a CT scan, mas sure na walang dumugo. Number 13 out of 14, sobrang pagtatae. Okay? Lahat tayo nagtatae. Pero anong klaseng nagtatae, nagsusuka, na hindi makakain, dadalhin sa ospital? Ganito secret kung bata man o matanda. Tingnan yung dila. Pag yung dila, tuyong-tuyo na, dehydrated na yon. Pag lubog na itong mata, dehydrated na yon. Pag hindi na umiihi, 8 oras na walang ihi pa, abnormal yun. Baka na kidney failure na yon. Oo. Kaya hindi po tama yon. Pag hinihingal na, iba na usapan yon. Dry tongue, walang ihi, sunken, hindi na kumakain, dadali na sa ospital yon. Swero agad to. Okay, malay mo, cholera. Malay mo, matinding diarrhea. Lalo na dito sa atin, di ba? Yung mga cook, pag nagluto, ang bilis natin magtaid dito, baka hilaw o di ba? Number 14, na kailangan dalhin kahit sa outpatient lang change in mental status. Okay? Mental health to. Yung medyo nag-iba-iba yung sinasabi, di ba? Ito yung mga bipolar, major depression, ito yung dementia. So, pag nakita mo nagbago yung status, pinag-usapan, pwede outpatient sa neurologist. Pero sa akin, ito yung pinaka-emergency sa lahat. Meron ako mga bad experience to May mga taong depressed, ako ba kung depressed tawag sila or anxiety lang, na minsan may pumapasok sa isip nila na masamang mensahe o feeling nila, gusto nila, alam niyo na yon, yung mga self-harm. O baka may nagsasabi may gagawin siyang masama,
o nag-attempt siya gumawa ng masama. Oras na makakita kayo ng ganyan. Kahit sino pa siya, classmate mo, na nagsabi o nag-attempt. O, ako, tinitingnan ko lagi yung kamay nila. O, may hiwa ba? May sugat ba? Lagi ako nakatingin eh. Tingnan ko, ano bang ginawa nito? O baka may hawak na blade eh. Hindi ko masabi. Oras na may mag-attempt, walang choice. Dadalin mo to sa psychiatrist or gusto mo, babantayan mo siya 24 hours hanggang gabi, hanggang tulog. Kung sino man siya. Walang choice. Wag mo isipin, siyempre tatanungin mo yung pasyente. Ay, okay na ako, wala na to, okay na ako. O sige, matulog ka na. O, bukas tayo magkita. O, bukas hindi na kayo magkikita. O, madalas nangyari na sa akin ako almost twice. I don't wanna talk about it. Ayoko, trigger warning. Pero basta may nagsabi ng ganyan, hulihin mo, dalhin sa psychiatrist, bigyan ng antidepressant, bigyan ng mga pamparelax para makalma siya. Life-saving yan. Life-saving yan kasi marami na stress ngayon. So lahat ito, either mental health or sakit sa puso, pag ganito nakita natin, alam nyo naman yung goal natin, makaligtas lang ng buhay. Sana nakabigay ng konting explanation. Good morning. Anong gagawin pag laging kumabasa? Laging blurred. May goiter. Goiter. Ang takot ko lang sa goiter, pag malaki na yung mata, pag lumuluwa na yung mata, wala nang choice. Dadali na sa emergency room. Toxic goiter, hyperthyroid, nakaka-heart failure. Oo, sa PGH noon kawawa. Pagkita namin, ang laki na ng puso, na nalupaypay na yung puso dahil sa hyperthyroid. Lalo na pag lumuluwa na yung mata nila, hindi na po pwede. So may gamot dyan, mabilis lang ang gamutan sa hyperthyroid. Okay? So tulad na sinabi ko, para to sa walang pera, kahit walang pera, pag ganito na malala, dalhin na natin. Kasi sayang yung buhay. Hopefully nakatulong tong video. Tsaka na tayo umutang o saan maghanap ng pera. Pero pag ganito talaga, dadalhin talaga po. Maraming salamat. Share po natin sa ating kababayan.